Facebook friends natagpo ang wala ng buhay ang isang single mom at dalawa niyang anak sa loob ng kanilang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan kagabi. Kinilala ang mga biktimang sina Jamie Casabuena at ang mga anak niyang sina Joaquin Mateo at Anton Gabriel. Tad-tad ng mga saksak ang mga biktima. Sa follow-up operation ng mga pulis, naaresto ang dalawang sospek sa krimen, sina Wilson Nasal at Joselito Cortez. Sa pagtatanong sa mga sospek, lumalabas na pagnanakaw lang ang pakay nila pero umalma raw ang babae kaya nila sinaksak. Ang ninakaw na cellphone sa biktima, naibenta lang daw nila sa halagang 200 pesos. Iligal ang pag-aligid ng mga Chinese vessel sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ayon yan sa ating Department of Foreign Affairs. Violation daw ito sa Philippine sovereignty at sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang Pag-asa ang pinakamalaking islang inookupahan ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group at nasa ilalim ng Kalayaan Municipality sa Palawan. Ayon sa militar, mula nitong January hanggang March, naispatan malapit sa lugar ang nasa 275 Chinese vessels. Sabi naman ng DFA, patuloy itong aaksyonan ng ating gobyerno. Panawagan din ng DFA sa China at ASEAN member countries na may territorial claims sa South China Sea, iwasan ng anumang aksyong lalabag sa ASEAN-China Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Nauna nang sinabi ng Chinese Ambassador to the Philippines na mga mangingisda at hindi military ang sakay ng mga barko. Samantala, pumanaw na ang dating reporter at journalist na si Mark Joseph Ubalde. Unang pumasok sa media si Ubalde bilang online news producer dito sa GMA matapos graduate sa UP Diliman noong 2007. Naging weather anchor at content manager din siya sa isang TV network at naging columnist sa isang broadsheet. Noong Lunes, natagpo ang wala ng buhay si Ubalde sa isang hotel sa BGC sa Taguig. Hindi pa malinaw kung ano ang kanyang ikinamatay. On a lighter note naman, official commercial pilot na si former GMA News reporter Steve Dailisan. Sa Twitter, inanunsyo ni Steve na nakuha na niya ang kanyang commercial pilot license. February last year nang iwan ni Steve ang media para i-pursue ang kanyang dream to fly. Congratulations, Steve! Dream come true rin para kay Phil-Am supermodel Kelsey Merritt na makapagbakasyon sa El Nido, Palawan kasama ang kanyang boyfriend. Sa Instagram, ibinahagi ni Kelsey ang island hopping nila ni Connor Dwyer. Ipinakita rin ni Kelsey sa fans ang kanyang strong abilities nang umakyat siya sa coconut tree para raw ikuha ng buko si Connor. Si Kelsey ang first ever Pinay na rumampa sa famous Victoria's Secret fashion show noong 2018. Tila apektado ang isang netizen sa kwento ng Kapuso Primetime series na Sahaya. Abat hindi niya napigilang magsumbong sa DepEd tungkol sa tangkang pangaagaw ni Farida sa valedictorian post ni Sahaya. Sa viral captured messages ng netizen sa DepEd, iginiit niyang si Sahaya ang dapat na maging valedictorian. Pero kahit na hindi umaksyon ng DepEd, nakuha pa rin naman ni Sahaya ang dapat na maging kanya dahil siya ang graduate bilang valedictorian. Maraming netizens ang patuloy na sumusubaybay sa teleserye na anilay magandang palabas para sa kabataan. Nag-alat Chinatown na raw ang isang bahagi ng Parañaque dahil sa rami ng Chinese doon. Pati mga Chinese restaurant at grocery store, naglipanan na rin sa lugar. Sabi tuloy ng isang netizen, nasakop na talaga tayo ng mga Chinese. Giit naman ng isa pa, marami rin namang Pinoy sa ibang lugar gaya sa San Diego sa Amerika. So ibig sabihin ba ay may Filipino town na rin doon? Ang isa naman, sinabing bagong probinsya ng China ang Parañaque. Ipinagtanggol naman ito ng isa nating kababayan. Mas nakakatulong pangaraw sa mga Pinoy ang mga Chinese kesa sa ating gobyerno. Kayo mga kapuso, anong masasabi nyo? Feel free to comment below. At para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Mav Gonzalez. Click that share button now.